Magandang araw sa lahat ng Maginoong magmamano. Breeding season pa rin. Marami tayong mga bagong breeders na siyang magpapatuloy sa industriya na ating ginagalawan. Marami sa kanila nagtatanong, ano nga ba ang kahalagahan ng pagbibigay ng killed vaccine sa mga inahin natin during or bago mag-breeding season? Halimbawa, si Tomos Takusa dito sa ating Facebook channel, sabi niya, Doc, ano po pa ba better? 4+1 vaccine or 6+1 vaccine para sa mga nag-start mag-breed? Thank you po. Alam mo, Tomas, marami ang nalilito pagdating sa killed vaccines sa ating mga inahin bago mag-umpisa ang breeding season. Tandaan natin, anumang killed vaccine na binibigay natin sa ating mga inahin ay para sa protection ng inahin natin. Yun ang main function. Halimbawa, nagbigay ka ng Newcastle disease na killed vaccine, kasama infectious bronchitis na killed vaccine, kasama IBD killed vaccine, kung minsan may kasama na salmonella, may kasama na coryza, may kasama na EDS, kung ano-ano pa. Kaya sinasabi mo 4+1, 6+1, it doesn't matter. Kung ano yung bakuna inibigay mo, yun ay protection para sa inahin. Linawin ko lang. May tinatawag tayong maternal antibodies. Ito yung protection na galing sa inahin papunta sa itlog hanggang sa sisiw. Ang maternal antibodies na ito ay nanggagaling sa inahin pag nagbakuna tayo ng killed vaccines. Ito nga yung 4+1 o 6+1. Halimbawa, nagbakuna ka ng Newcastle disease vaccine na killed. Ibig sabihin, pag napisa yung itlog na galing sa inahin, yung sisiw na yon, meron siyang protection for the first 3 weeks na against peste, against Newcastle. Ganon din pag nagbakuna ka ng infectious bronchitis, ng IBD, ng coryza, ng egg drop syndrome, ng salmonella, or cholera, kung ano-ano pa nakasama doon sa 4+1 or 6+1. In particular, meron lang akong gustong bigyan ng emphasis. Ito yung killed IBD vaccine o yung killed na gumboro. Sa lahat ng mga bakunang ibinigay mo, walang problema yung ND, IB, coryza, egg drop syndrome, salmonella, coryza, fall cholera. Walang problema yan. Lahat sila, pati yung IBD vaccine. Doon sa sisiw, lahat sila karaniwan. Mga 3 weeks ang epekto ng bakuna doon sa mga sisiw. Ibig sabihin, yung mga sisiw na yon, may protection sa 4 o 5 o 6 o 7 bakuna na binigay mo. Pero hanggang 3 weeks lamang. After 3 weeks, pababa na. Wala na yung protection na yon. Wala na yung kwenta yung bakuna na ibinigay mo doon sa nanay. Mawawala na. Yung maternal antibody, wala nang epekto. Kaya yung bakunang ibinigay mo sa nanay, sabi ko nga, hindi para sa sisiw, kundi para sa nanay. Yung para sa sisiw, yung first 3 weeks lamang. Kaya importante, yung sisiw mismo, bakunahan mo. Dahil after 3 weeks, wala nang epekto yung bakuna. Pagdating sa ND, IB, coryza at ano pang ibang-iba, walang problema, magpatak ka man ng B1 o Lasota o kaya infectious bronchitis, isabay mo sa B1 o Lasota, walang problema yon. Dahil pag tinatak mo sa mata, local immunity, ibig sabihin, pag tinatak mo sa mata, magkakaroon ng protection. Mata, ilong, tenga, lalamunan. Hindi makapasok yung peste o IB dahil may local immunity doon sa ipinatak mo. Kung makalusot man yung mikrobyo ng ND o IB, nandun yung maternal antibody sa loob ng katawan na haharang doon sa infection for the first 3 weeks. Binanggit ko kanina, exception yung IBD o gumboro. Pag may gumboro ang inahin, ang bakuna na ibibigay mo doon sa sisiw
lalabanan ng maternal antibody. Yung maternal antibody ng gumboro, papatayin niya yung bakuna na ibibigay mo sa first 3 weeks. Maliban na lang kung matapang yung bakuna na ibibigay mo. Kaya lang kung matapang yung bakuna, pwede nang masira yung Bursa of Fabricius at yung bakuna na ibigay mo na matapang, baka yun pa ang magiging dahilan para magkasakit ng gumboro ang manok mo. So, ano ibig kong sabihin? Pagdating sa gumboro, mas mainam pa, huwag mong bakunahan ng killed na IBD, ng killed ng gumboro ang inahin para walang maternal antibody interference pagdating sa sisiw. Mas mainam yung sisiw, bakunahan mo ng live IBD, live gumboro vaccine na walang killed vaccine sa nanay para walang interference nang sa ganun, mas sigurado ang protection sa sisiw. Kasi pag may killed na vaccine ng IBD o gumboro sa nanay at may maternal antibody interference sa sisiw, baka sabihin mo, bakit nagbakuna ako ng gumboro? Nagbakuna ako against IBD, bakit tinamaan pa rin ng gumboro sisiw ko? Ang dahilan, yung bakuna na ibinigay mo sa nanay na nagbigay ng maternal antibodies na kumontra doon sa live vaccine na ibinigay mo sa sisiw. So sa lahat ng bakuna na 4+1, 6+1, walang problema maliban doon sa gumboro vaccine na mag-i-interfere yung maternal antibody doon sa live vaccine na ibibigay mo. So napakahalaga itong katanungan ni Takusa na ito dahil maraming tayong mga kasamahan na breeder nagtataka, tinatamaan sila ng gumboro, nagbakuna naman sila ng live. Yun pala, nagbakuna ng killed vaccine doon sa nanay kaya nagkaroon ng maternal antibody interference kaya yung live vaccine na binigay nawalan ng epekto. Sana Takusa, maging malinaw sa iyo ito. At sa lahat ng ating mga breeders, ito ay tandaan nyo na lahat ng mga bakunang binibigay sa magulang o sa nanay ay mainly para sa nanay. Yung para sa sisiw, hanggang 3 weeks lamang ang epekto. Pero pag gumboro o IBD, maraming complications gaya ng naipaliwanag ko. Okay? Dito naman sa ating YouTube channel, galing kay Almer de la Cruz. Sabi niya, Doc, may tanong po ako sa iyo. Sana mapansin niyo ko po. Kasi ilang beses na po nangyayari sa akin mga sisiw tuwing may 2 buwan na sila tinatamaan po ng coryza. Sana Doc masagot niyo. Kasi po nakapanghinayang. Maraming salamat po Doc from Rojas City, Capiz. Okay, magandang araw po dyan sa inyo sa Capiz, lalo na sa Rojas City. Madalas ako mapasyal dyan nung araw. Okay, itong concern ni Almer. Tandaan natin na ang coryza is a management disease, ika nga. Kung baga, ito ay kayang kontrolin. Dahil ang coryza, nangyayari yan usually pag merong overcrowding. Almer, tignan mo. Baka naman masyadong maskip yung lagayan mo ng mga sisiw mo pagdating ng 2 buwan. Kung sinasabi mo ay kada 2 buwan ay may tinatamaan, ibig sabihin yung farm mo meron ng carrier ng coryza. Pag may carrier ng coryza na mas magulang at naisama doon sa mas bata, mas malamang tatamaan yung mas bata na manok mo dahil yung carrier nanggaling doon sa mas matanda. Dahil sabi mo, kada 2 buwan may tinatamaan eh. Ang coryza kasi, kahit gumaling na, yung mga gumaling, kahit hindi nagpapakita ng sintomas, carrier sila ng bakterya. Kaya pag naisama sila doon sa mas bata, mas malamang tatamaan yung mas bata. So, management ito. Ihiwalayin mo yung mas magulang doon sa mas bata. At isa pa, kailangan siguro pag ganitong lagi ang tinatamaan, mainam magbakuna ka laban sa coryza. Ang pinakamainam programa dyan, 6 weeks at 10 weeks para sa coryza. Ngayon, dahil sa farm mo ay marami ng carrier, hindi maiwasan, natatamaan ka pa rin. Pero dahil nagbakuna ka, meron kang antibodies laban sa coryza. So, lalabanan nila yung bakterya na nandun sa loob ng katawan sa pamamagitan ng immune system. Pag meron pa rin simptomas, ito yung panahon na magbigay ka ng mga antibiotics. Halimbawa, gaya ng ambroxetil o kaya amtil. Pero nasa range yan eh. So maramihan, so ambroxetil ang mas mainam. Ngayon,
Yung hindi kayang kontrolin ng immune system ng antibodies dahil nga sa mataas ang level of infection, yung antibiotic naman ang magte-take over. Or pwede mong baliktarin. Halimbawa may coryza ka pero nabakunahan. Gamutin mo ng ambroxetil. Papatayin ng ambroxetil yung mga active na bacteria doon sa coryza. Ano man ang matitira, yung immune system naman ang mag-take over dahil nakabakuna ka nga ng coryza. Ang Excellence, mayroon silang CoryzaVac na akmang-akma doon sa coryza na tumatama din sa Pilipinas. Pwede kang magtanong sa mga technical ng Excellence at ipapaliwanag sa iyo paano gamitin ang bakuna na yan at kung kailangan mag-antibiotic ka kung may tama. Yan ay magkatulong yung antibiotic at yung bakuna na una mong ibinigay. Kaya sinasabi ko, management issue ito dahil pwede mong gawan ng pamaraan sa pamamagitan ng tamang pag-manage sa iyong farm, ihiwalayin mo yung mas magulang o kaya naman magbakuna ka at mag-supplement ka ng antibiotic medication. Another common question, Dan, for you is the Dunn-Miller conditioning system, the preparation and selection of cocks to be fought. To me, spending time with your fowl is one of the key things to conditioning or just overall health. If you're around your rooster enough, you can tell if that rooster feels good that day, or maybe you can see an underlying problem that would be a really easy fix at that moment. The maintenance that I usually do on my roosters, I like to be with those roosters a lot. So when I feed my roosters, they tend to come out, and the way they act and move around me, that's how I start selecting roosters. Now, like anyone, you need to spar, but the way I do it myself is look for a smarter type rooster, one maybe that hits first. In the US versus the Philippines, there's a lot of difference in the way we like our roosters to move compared to the Philippines. Our roosters there, it seems like we like to get on top and fight going down. I've noticed in the Philippines, a more smart rooster will fight going up. And so that's the main thing that I see that I had to work on a little bit myself to be able to compete in the Philippines. Yeah. Then what struck me was your statement that you have to spend time with your fowls. Yes. Come to think of it, ponder upon this statement of Dan. Spend time with your fowls. That's the best way for you to know how your fowls will fight during preparation, selection, and fight day. I like that, Dan. Then how about the Dunn-Miller kit? Well, like everyone, I have my own way of doing it, but it's not really a big secret to me. Keep everything very simple. If you will notice through time, everyone tells you to keep it very simple. I don't change my feed a lot on the pointing side. I do maybe take away the pellets and add more corn if I need that, but don't change up things so much that it affects the rooster's digestive system. That gets easily changed when you change the feed. Don't start giving a bunch of stuff that the rooster's not used to. If he hadn't been fed that in 3 weeks, the last 3 days is not going to help him. So try to keep it simple. Days are going to be different. Cold weather, warm weather, rainy days, dry, hot days. They all are going to affect that rooster different. So use common sense and spend enough time with your rooster. He'll tell you when he's ready. Yeah, Dan, I like that.
keep it simple and use common sense. But in the Philippines, it's hot and humid. And sometimes cock house management on fight day is very important. What are your thoughts on this? In the Philippines, we have days just like this in the US. And my advice for days like that, I like to use a dehumidifier and a humidifier working together. On hot, dry days where the humidity may be a little lower, you can always add the humidity to that. I like to keep mine somewhere around between 65 and 68% humidity with the temperature about 65 to 70. That works the best for me. It so happened that that system was also shared by Ivo Enriquez. He wants the humidity between 65 to 70. And what I have observed, regardless of the temperature, as long as you maintain the humidity at 65 to 70, 67, 68, you're doing good. I agree. Mga kaibigan, marami po tayong health issues na pag-uusapan. Iyan ay discuss natin sa mga susunod na episodes ng ating programa. Huwag lang kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayo updated pag may mga bagong issues dito sa programa natin. At gaya ng dati, laging tandaan sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban, health is always number one.